na may sapat na boses para makapangusap ng kaunti at mahapdi po ang lalamunan ko ng medyo matagal na. At nitong umaga, nagkaroon po ako ng grabing sipon. Mukhang sa tuwing magpupunta ako, siya nga dito sa Libis. Kahapon, nangungusap ako sa ilang kapatiran nung nandun kami sa ibabaw ng mga burol sa New Albany. At napatanaw ako sa gawin rito. Sabi ko, yun pala ang rason. Yan mismo. Ayun nga ang mga ulap-ulap na nakalutang dito. At parang ang usok na tinatakpan ng buong bayan. At sa pagkapunta ko rito, sadyang sa pagkababa ko rito, ayun nga yun, kita nyo? Uli, pagdating ko rito, kinakailangan ko magdala ng tolda at umakyat sa ibabaw ng burol sa kung saang dako at magkampo dahil tayo mga taga-ibang bayan at mga manlalakbay kung tutuusin, hindi po ba? Na hinahanap ang isang bayan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Yan ang bagay na kinaibigan natin. Ngayon, meron tayong ilang bago lamang ang gawain sa umagang ito at bagong araling pagtuturo sa linggong ito, magkakaroon muna tayo ng dedikasyon para sa mga sanggol. At ang kapatid na lalaki ko ay may munting anak na nais niyang maihandog sa Panginoon. Ang kapatid ko pong lalaki, siya naman. At marahil, ilan sa inyo ng mga nanay at mga tatay rito ay may munting anak na nais niyang ihandog. Ngayon, maraming beses sa Biblia at napakarami nating mga dibisyon sa kaiklesyahan dahil sa iba't ibang teorya tungkol sa pagbabautismo sa sanggol at kung ano pa. At ngayon, sila na ang ginagawa nila ay hayat winiwisikan sila para sa pagbabautismo ng sanggol. Nasa kanila na yan kung anong paraan ang nais nilang dedikasyon sa bata. Pero tumutugay-gay nga ang buong ito sa dedikasyon sa Panginoon. Kita nyo? At ngayon, dahil ang sanggol, kung pag-uusapan ng kasalanan, wala po ito. Namatay si Jesus para alisin ang mga pagkakasala ng mundo. At ang bata ay hindi nakagawa ng pagkakasala. Ito lamang ay isa itong makasalanan. Ito'y ipinanganak sa kasalanan. Pero nung mamatay nga si Kristo sa Kalbaryo, inalis niya ang mga kasalanan ng mundo. At ang sanggol ay walang pananagutan hanggang sa dumating siya sa edad ng pananagutan. At sinamang munting sanggol, kahit na gaano pang makasalanan ang mga magulang niya. Kapag namatay ang sanggol, ito nga'y didiretso sa mga bisig ni Kristo. Kita nyo? Dahil kanya nang binayaran ng halaga. Kahit na ipinanganak pa ang sanggol sa kasalanan at sa pamamagitan man ng pangalo niya o anumang bagay, wala nga yung kaibahan. Ang sanggol na yon ay ligtas sa piling ni Kristo dahil namatay siya para alisin ang mga kasalanan ng sanlibutan. At kapag lumaki na ito ng sapat na nakagawa na ito ng personal na kasalanan, mangyari nga na kinakailangan nito magsisi para sa bagay na ginawa nito. Pero wala nga itong personal na kasalanan hanggang sa ito'y sapat na ang kulang para makagawa ng kasalanan na alam na nito ang tama at mali. Pero ngayon, sinisikap natin sa tuwina na maging malapit sa Biblia ukol sa mga bagay na ito. Sa abot ng nalalaman natin kung paano. Ngayon, wala pong kasulatan sa Biblia para sa pagwiwisik sa mga sanggol. Ang tanging bagay na masusupungan natin, o wala pong pagbabautismo sa sanggol sa Biblia sa anumang forma. Ang tanging dako na masumpungan natin na nakasulat dito sa mga kasulatan ay noong dinala nila ang maliliit na bata kay Jesus at kinuha niya sila sa kanyang mga bisig at pinagpala sila at nagsabi, hayaan ninyo ang maliliit na bata na lumapit sa akin at huwag ninyo silang pagbawalan. Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ngayon, yamang nakatungo na siya sa Diyos at nakaupo sa kanan ngayon sa kanyang korporal na katawan at nasa luklukan ng Diyos at tinatasan niya ang kanyang iglesia na humayo sa buong mundo at ipagpatuloy ang mga gawa na kanyang sinimulan dito nung narito pa siya sa lupa. Ngayon nga'y ang pangangaral ng Ebanghelyo, pagpapagaling sa mga may sakit at dedikasyon ng mga bata at kung ano pa. Kaya naman ang mga mahal sa buhay ay sinasabihan na dalhin nila ang malilit nilang anak sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila sa kanilang pastor, ilalagay sa kanyang mga bisig at itataas niya sila sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ihilingin kay Kristo na pagpalain sila. At kaya, kung meron kayong munting anak na hindi nyo pa naihahandog sa Panginoon at nais nyong dalhin ang bata habang ang kapatid nating babae tumutugtog sa piano, bring them in at maaari nating awitin ito. Ilan po nakakaalam ng lumang awitin na yon? Bring them in. Sige't mainam po. Ngayon, dadalhin po ni na Ginoong at Ginang Henry Branham ang kanilang munting anak at ang iba pa na may mga anak na nais nilang madala rin. Sige po, dalhin nyo sila rito ngayon para sa dedikasyon. Sige po.
Nais kong ipakita sa inyo ang isa na namang munting Branham, ang munting si Mary Ella Branham. Ang anak na babae po ito ng aking kapatid na lalaki at ng kanyang pinakamamahal na asawa na heto pat lumapit sila sa umagang ito sa iglesia para ihandog ang munting sanggol, ang buhay pabalik sa Diyos na siyang nagbigay nito sa kanila. Ngayon, maaari nating iyuko ang ating mga ulo pansumandali. Aming mabutit makalangit na Ama, habang nakatayo rito sa harap ko sa araw na ito, ang aking sariling kapatid na lalaki sa laman, at ang kanyang minamahal na asawang babae. At iyo pong pinagpala ang kanilang tahanan ng munting Mary Ella na ito para bigyan sila ng kagalakan sa mga araw na kakaharapin nila. Kaya nasasalamatan po kita dahil sa pag-alala nila kung saan nanggaling ang sanggol na ito at dinadala ito ngayong araw sa iglesia para maipresenta nila ito pabalik sa iyo. At akin ngayon ibinibigay ang sanggol sa iyo sa mga bisig ng pananampalataya at inihiling sa iyo na pagpalain ng munting ito na aking hinahawakan. At nawa mabuhay ito at lumaki. At kung magtagal pa si Jesus, maging lingkod mo po ito para paglingkuran ka. Iyo pong pagpalain ng tatay at nanay. At Diyos, iyo pong ipagkaloob na ang iyong Espiritu Santo'y pangunahan sila sa paglalakbay na ito sa buhay. At kapag dumating ang araw, kapag ang paglalakbay na ito sa lupa'y matapos na, nawa ang buong malaking pamilya ay magkatipon-tipon na sama-sama sa kalulahatian. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, hanggang sa oras na yan. Nawa ang bata'y lumaki at mapagpala ng Diyos, maging malusog at malakas, at maging ehemplo ng kababaihan sa mga araw nito na darating. At aming ibibigay sa iyo ang papuri, sapagkat ipinepresenta namin sa iyo ang sanggol ngayon, sa pangalan ni Jesus Kristo na iyong anak. Amen. At ibabalik ko na siya sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain kayo ng Panginoon. Bueno. Ganoon na lamang ang pagpupuri natin sa ating minamahal na Panginoon para sa lahat nitong maliliit na mga bata. Alam nyo, tila kakatuwang nga na tayo ay mamunting mga bata rin noon na gaya niyan at may kung anong bagay sa isang sanggol na di makasarili, mapagpatawad ng lubos at napakabuti. Maging ang ating Panginoon ay ginawa silang halimbawa at ang sabi, maliban na kayo mapagbagong loob at maging katulad sa isa sa mga mamunting ito. Natural na natural. Napansin ko ang munti kong Joseph kung papaanong nasa edad siya na interesante na sa lahat ng bagay at winawastos siya ng kanyang nanay. Kaya hihilain lang niya yung ilawan o kung ano pa para marinig lang yun na bumagsak sa sahig. At kung akmang papaluin siya ng nanay niya o kung ano, dali-dali siyang sasampa sa mga bisig ng nanay niya at yayakapin ng nanay niya ng paganoon. Kinakailangan na maging mapagpatawad tayo sa isa't isa, gaya ng mamunting mga batang ito para makapasok sa kaharian. Ngayon, pinasasalamatan natin ang Diyos para sa munting sanggol na ito, si munting Mary Ella Branham, at nawa mabuhay siya at lumakit lumago at maging isang lingkod ng Panginoon. At nawa ang tahanan na palalakihin siya ay isang Kristiyanong tahanan at para siya ay makarating sa paghanga kay Kristo. At ngayon tayo po ay salamat kapatid na babaeng Gertie. At ngayon, nakapunta na ang malilit na bata sa pwesto nila sa silid para sa pang-Sunday school na mga klase. At kakaanunsyo lang ng pastor kung saan gaganapin ang mga gawain ngayong araw at bukas ng gabi. Mamayang hapon, sila'y sa apat ng nalalaman ko, wala pong mga gawain muna, maliban doon sa maliliit na mga pagmimisyon sa Louisville na mga kakilala natin sa ating kapatid na Durban at marami pa sa kanila. Sa palagay ko, may linggong gawain sila ng hapon. Nakatanggap po ako ng maraming tawag, maraming mga tao nasa gusali at kung ano pa na kailangan ipanalangin na mga may sakit at nagdudusa ng labis. Ang kasunod ko pong mga pagtitipon ay sa Cleveland, Tennessee, simula ng Biyernes ng gabi
Biyernes hanggang Linggo. At pagkatapos, didiretso kami ng uwi. Tapos pupunta sa South Bend, Indiana. At sa 2 gabi roon, ay dedikasyon naman ng templo. Kinakapatid na R.E.S. Toms na taga Saskatoon, Saskatchewan. At pagkatapos mula roon, pupunta kami sa Sturgis, Michigan para sa 2 gabi na gawain sa Sturgis, Michigan. At pagkatapos, magpupunta ng Lima, Ohio sa mga Baptist sa Memorial Auditorium doon sa Lima, Ohio na magsisimula ng ika-23 ng Enero hanggang ika-27. At pagkatapos mula roon, magpupunta kami sa West Coast, pupunta sa malalaking mga pagtitipon sa California at Arizona. Ipanalangin niyo po kami. Bukas, mamayang gabi, ng alas 7:30, magkakaroon ng pag-iibanghelyong mga gawain dito sa tabernakulo at ang lahat po ay imbitado. At bukas ng gabi, kinakailangan kong ako po ang mangungusap kina kapatid na Cobol sa kanyang hating gabing pagbabantay na gawain. Ako po yung bahagi ko ay magsisimula ng alas 9 hanggang mga alas 9:30. Pagkatapos, babalik po ako sa tabernakulo rito kung saan ng pagtitipon ay dinadaos na ng oras na yan. May mga bumibisitang pastor at mga ministro na paparito para makibahagi sa panggabing gawain bukas. Kung nais niyong mapakinggan ng mga pastor na mangusap at magpahayag ng paraan nila ng pagsasabi sa inyo kung paano simula ng bagong taon at kung anong gagawin, ayan po, mula sa mga pananaw ng kasulatan. Ayan nga, siguraduhin niyo na narito kayo bukas ng gabi. Ang gawain ay magsisimula ng alas 7:30 gaya ng kinagawian. Alas 7:30 po at tuloy-tuloy po yon hanggang hating gabi, Linggo ng gabi, at pagkatapos, o Lunes ng gabi ang ibig kong sabihin. Tapos, pagkatapos ng alas 9, kapag natapos na ako kinakapatid na Cobol, didiretso po ako pabalik dito sa tabernakulo para simulan, at marahil siguro, tapusin yung pangangaral na nais kong simulan sa umagang ito. O ako, medyo gugugol po kasi ito ng mahabang oras. Mabagal po kasi ako, alam nyo. Pero nais ko pong mailatag ito sa tamang uri ng pundasyon. Kaya di magiging kapaki-pakinabang kung magiging kalat-kalat ito. Kaya nais kong ilatag ito yan at patubuin at payabungin para sa Panginoon. Ngayon, may isang ministro rito ngayong umaga. Isang batang-bata pang ministro sa palagay ko. Sa tingin ko, nasa Bel Air Motel siya. Kakatagpuin ko nga siya ng mga alas 2 o alas 3 ngayong hapon. At, nandito na ba siya? Siya nga, mangyari nga na nakalimutan ko lang ang pangalan ng kapatid. Manggagaling pa siya ng Tennessee. Pinagaling siya noon mula sa baling likod sa pagtitipon ko at pumasok siya sa pagmiministeryo. Ang kapatid na ito, nariyan pala, bueno, mainam nga. Doon mula nga sa 2 o 3 yata yun. Tama ba? Aking 3 hanggang 4. Sige. At tapos, may isa pang ministro. Hindi ko lang alam kung nandito siya o hindi. Nanggaling pa siya ng Hilagang British Columbia. Isang araw, noong nagtatali ako ng mga sakong sisidlan sa ilang mga kabayo sa palagay ko o kung ano, yung balbas ko nga'y ganaw ng kahaba. Gagagaling ko lang sa isang biyahe para sa pangangaso. Maraming taon nang nakalipas, may lalaki na lumapit at ang sabi, "Hindi po ba kayo si kapatid na Branham?" May nakatagpo akong kapataang babae sa isang tindahan. Ang sabi niya ay, hindi pa siya nakakakita kailanman ng isang o hindi pa siya kailanman nakakakita ng siyudad, isang malaking siyudad. At sa palagay ko, nakatira ang babae ng 4 o 500 milya mula sa siyudad. Marahil mas malayo pa, 100 milya mula sa kalsada para sa mga sasakyan sa isang munting bayan na tinatawag na East Pines. Sa palagay ko, may isang tindahan doon. Doon sa loob mismo, may mag-asawa na lumapit at papunta sila noon sa Cuba. Iniisip ko kung nandito ba sila ngayong umaga. Opo, na mga taga-Hilagang British Columbia. Nandito nga sila. Bueno, pagpalain ng puso mo, kapatid, ikinagagalak namin na makasama kayo ng may bahay mo. Mga misyonero na dumaan dito sa inyong paghayo. Tinawagan niya ako ngayong umaga mula sa Star Motel. Pagpalain kayo ng Panginoon. Alam ko na ang lahat ng mga kapatiran ay may kagalakan na makipagkamay sa inyo. At ang isang lalaki na sa pamamagitan lang ng litrato ay makikilala ako kahit ganong kalago ang balbas ko. Siya nga'y may matalas na pagkilala. Napakainam po. At sila po'y magigiting. Yung dakong aroon ay walang katao-tao halos doon sa East Pines. At mangyari nga, mahirap sabihin kung gaano kakaunti ang mga tao sa probinsyang yon. Pero sa kabila nun, nagtungo sila roon bilang mga misyonero na nagsisikap makagawa ng isang bagay para sa kalululahati ng Diyos. Tunay po na kinalulugdan ko sila ng buong puso ko. Alam ko na lahat kayo nais niyong makamayan sila at makapakinig tungkol sa malaking hilagang kanlurani na probinsyang yon. At ngayon, pagkatapos sa palagay ko,
malubha pa rin ang sakit ng nanay ni Ginang Robertson. Kailangan ko siyang bisitahin mamayang hapon at alalahanin niyo po na manalangin para sa kanya. Yan po'y, at pagkatapos, loobin ng Panginoon, babalik ako rito uli ng alas 7:30 mamayang gabi. Sa palagay ko, nandyan sa likod ang mga Max Padin dahil maghahapunan kami kasama sila ng mga alas 6 at para may oras pa kami na makabalik. At pagkatapos, nais naming bisitahin si Ginang Burns. Nandito ba si kapatid na Burns sa magang ito? Nandito pa siya? Sige, hindi lang kita nakita agad, kapatid na Burns, na nakaupo riyan. Si kapatid na babaeng Burns po ay malubhang sakit. Malubhang sakit. At nandun ako nung isang gabi para makita siya. At malubhang sakit niya. At napakagiting niyang babae. At nais natin ng lahat ay palaging nangahawakan sa Diyos dahil sa paglalahat nito sa paraan na ito na di nalalaman kung sino ang paparito. Pero kakailanganin nga ng himala ng Diyos para may panumbalik si kapatid na babaeng Burns sa simbahan muli. Ganon nga. Nangyari nga na ang minamahal niyang asawang lalaki nakalabas na ng hospital doon sa Veterans Hospital na may cancer. Tinaningan ng mamatay at pinagaling siya ng Diyos. At ito siya na nakabalik na ng simbahan at napakaayos na ng kalusugan huli. Gaya ng maasahan sa ganitong uri ng panahon. At noong pagalingin siya ng Diyos mula sa malubhang paglaki ng pali dahil nagkakanser yun na parehong bagay, taon at mga taon nang nagdaan. At naalala ko yung mismong panahon habang nakaupo roon si kapatid na Wood. Nasa isang munting bakasyon ako noon. Nasa kakahuyan kami na nangangaso ng squirrel at may isang bagay na nagsalita sa akin, umuwi ka. Umuwi ako. At kung bakit kinailangan kong magpunta ng Louisville, hindi ko alam. At si kapatid na Wood, na sa Louisville na mismo lumaki, nagmaneho siya roon sa maling bloke. Nagpaikot-ikot, sinisikap na sunduin ako. At pinapanatili kasi ako noon ng Diyos sa isang kanto. Pinahihintay si kapatid na babaeng Burns para magtungo roon at sabihin sa akin. At siya mismo, ang magiting na babaeng yun, siya'y dumating para sabihin sa akin ng asawa niyang lalaki naghihingalo na roon sa ospital. Noong magtungo kami roon at manalangin. At lumuhod siya at kinuha yung litrato. Yung litrato na pinakuhanan ng Panginoon ng kanyang litrato, yung haliging apoy. Lahat kayo nakita niyo na ito sa palagay ko. Inilapag yun sa sahig. Tapos ang sabi niya, minamahal na Diyos ng langit. Sabi niya, tulungan po akong mahanap si kapatid na Branham agad-agad. Kinakailangan kong gawin ito. Tapos ang sabi niya, anghel ng Diyos, ituro mo po ang daan ko papunta sa kanya. Ganon lang ang kinailangan. At tumayo na siya at nagpunta sa bayan para magbayad ng babayarin sa bahay at kakatwa mismo na itinuro siya sa isa pang kanto. Kaya't isinugo rin ako ng Diyos mula sa kakahuyan papunta sa Louisville at pinanatili ako roon sa kanto ng kalahating oras. Tanaw-tanaw si kapatid na Wood na maling kanto palagi ang nililikuan doon. Sinusubukang sunduin ako. Ganon nga. Kita nyo, ngayon, alam natin na batid ng Diyos na nakaratay ang kanyang munting anak na babae ron at inaasahan nga niya kayo na manalangin ng panalangin ng pananampalataya. Gagawin natin ang lahat ng magagawa natin. Isa pang bagay na nais nating sabihin sa umagang ito nang hindi lang nakayuko ang ulo, kundi mga puso rin. Sa isa sa pinakatapat na lalaki na aking isa sa kanila na nakatagpo ko sa buong buhay ko, ay si kapatid na Higginbotham. Ang ating pinakamamahal na kapatid na babae, sumakapiling na ng Panginoong Yesus. Isang magiting na sundalo ng Diyos. Ilang beses ko nga siyang nakikita na dumudulog sa may altar. Ang pananabik niya sa tuwina ay makadako sa pilang ito para sa pananalangin, kung saan sasaysayin sa kanya ng Espiritu Santo kung ano ang suliranin. Kinapapanabikan niyang gawin yan. At ilang beses din na lumakad siya sa may entablado rito, na sinisikap masumpungan kung ang espiritual na pagkilala ay darating. At sa ibang mga pagtitipon at iba't ibang lugar ay sinikap niya. Pero hindi nga dumarating sa kung anong kadahilanan. At pagkatapos, ilang linggo lang ang nakararaan habang naglalakad ako roon sa ospital nung mabalitaan ko na may sakit siya at gabing-gabi na noon. At nung magtungo ako sa ospital at naupo sa tabi niya, doon nga'y bumaba ang Espiritu Santo at nagkabuhay mismo at isiniwalat ang lahat at tinukoy mismo ng eksakto kung nasaan ang suliranin. Pero ang kakatuwang bagay po, hindi na naghahangad si kapatid na babaeng Higginbotham na manatili rito ng matagal pa. Nais na niyang yumao na. May bagay mismo na tumatawag sa kanya. Tumugon siya sa tawag na yon noong isang araw para makapiling ang Diyos. At lagi kong aalalahanin yon. Opo, hindi nga nakapagtataka na nakakaramdam ka ng di maganda kapag nagtutungo ka sa isang siyudad na tinanggihan na nito ang Ebanghelyo. Yan po ang problema. At sentensyado na ang bayan na yon. Yung pagbaha noong 37 ay magmimistulang wala pa yun hanggang sa ang bayan na ito'y magwakas. Ano pat? Oo,
sentensyado na ito ng ganap na ganap. At yan po ang rason ng sulat kamay sa pader. At ngayon, nakakalungkot nga, kaya't may ari-arian kami, mga kagamitan dito. Pero nabalitaan ko noong isang araw na may mga kapatid tayo rito na natikitan dahil sa pagparada kahit nasa gilid na mismo ng bakuran ng simbahan dyan. Nakakahiya po, babayaran ko po ang ticket kung may papakita nyo yon. Nakakalungkot nga. Siya nga po, bueno, tayo rito, iniisip ko kung iniisip ko nga na sa atin pa naman yon. Kung tutusin, yun ang sinasabi ng titulo. Siguro'y iparatan nyo ng mas banda pa rito. At siguro di kayo matitikitan doon. Pero ikinagagalak ko po na ang dako na ating patutunguhan ay hindi sila roon naninikit. Hindi po ba't ikinagagalak nyo yan? Tama, kahanga-hanga nga. Oo, ganun nga. Ngayon, hindi ako, sisikapin ko pong mangusap ng kaunti sa umagang ito dahil may sipon po ako sa ulo at may bara at nais kong kumuha ng paksa mula sa lumang tipan at magturo ng kaunti loobin ng Panginoon. At pagkatapos marahil mamayang gabi, kung makabalik ako, loobin ng Panginoon, makabalik sa oras at hindi masyadong pagod. Bigla ko pong naalala rin, si kapatid na Kelly na nakaupo rito at si kapatid na babaeng Kelly, pupunta po kayo ng madali pagkatapos ng hapunan dahil abalang-abala po ako mamayang hapon dahil sa maraming bagay, kapatid na Kelly. Naalala ko nung isang gabi doon, papalis na ako nung dumating kayong lahat. Bueno, ngayon, ayos lang po. Ngayon, kaya naman ipanalangin niyo ako at ipanalangin ang aking mga desisyon ukol sa Panginoon ay maging para sa Kanya sa abot ng pinakamainam ko na makakaya. Ngayon, nais nating bumuklat sa lumang aklat, sa huli, sa unang aklat, sa Genesis 35. At nais nating basahin ng munting bahagi ng mga kasulatan dito mula sa aklat ng Genesis. At nananalangin tayo na idagdag ng sagana ng Diyos ang kanyang mga pagpapala bilang pambungad na tagpo ng bagay na nais nating ituro. At ilan po ang gustong-gusto ang pagtuturong aralin sa linggo? Yan nga'y, ilan po nakakaalam kung saan ito nagmula? Wala po akong nakikitang kamay. Ito nga'y, ilan po nakakaalam kung anong tawag dito nung una? Nasa na may bahay ko. Dapat alam niya yon. Bueno, isa yung, ano po yon? May isa pa palang misyonero. Pagpalain ka ng Diyos. Kapatid na Kapatid na neighbor. Nasaan po siya? Maaari mo bang itaas ang iyong kamay, kapatid na neighbor? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Ang may bahay mo ba ang kasama mo? Sigit napakainam. Ikinagagalak namin na makasama ka at ang iyong pamilya sa umagang ito. Alam mo na nasa kalooban ka ng Diyos, kita nyo? Marapat lamang kapag isa kang misyonero. Kita mo? Dahil ang pangunahing atas ay tumayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Isang lalaki na isang misyonero. Ngayon, di ko masyadong iniisip. Napakagandang salita po niyang misyonero. Pero may mas mainam po akong salita para rito. Isa kang apostol. Kita nyo? Tama. Ngayon, anong ibig sabihin ng salitang apostol? Isa na isinugo. Anong ibig sabihin ng salitang misyonero? Isa na isinugo. Pareho po yun. Kaya nga, ng mga misyonero, mga propeta, ebanghelista, mga guro at mga pastor, sila ang bumubuo sa iglesia. Tama po ba? Mga apostol, mga propeta, yun ang tawag. Kaya, basta't isa kang misyonero o isang apostol, isa kang isinugo ng Diyos sa isang misyon at lagi kang tama. Pagpalain ka ng Diyos, yan po ang aking panalangin. Sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng pos ay papunta sa Cuba sa dako ng mga pagmimisyon. Galing nga sa nagyayelong dako ng Hilaga, papunta sa tropikong kagubatan ng Timog, dahil ang ebanghelyong ito ay kinakailangan na may pangaral sa buong mundo. Amen. Grabing pagbabago. Taga saan ka, kapatid? Papunta sa Israel. Nais kong nakikita ko si Mabel na nakaupo riyan sa likod. Tatawagin kong may bahay ko at si Mabel para awitan kayo. Sa silangan at sa kanluran sila nanggaling. Nagmula sila sa malayong lupain para makapiging ang hari, para makisalo bilang kanyang panauhin. Lubos na pinagpala sila ng mga nangingibang lupain. Nasisilayan ng kanyang banal na mukha na sumisinag sa makalangit na liwanag. Mga pinagpala na makibahagi sa kanyang biyaya, bilang mga hiyas sa kanyang korona na mangingislap. Hindi ba't kahanga-hanga sa araw na yan? Amen. Pagpalain ka ng Panginoon sa pagtungo sa Israel, at ikaw, sa dako na pupuntahan mo. Yan ang mga pagpapala ko sa inyo ng mga kapatid sa magang ito.
Amen. Ngayon, bago natin buklatin ang Biblia, alam natin na ito ang teksto, at ang Diyos ay may kontekstong nakasulat sa pagitan ng mga talata. Kita nyo? Kaya, maaari nating basahin ang teksto at ipaubaya sa Diyos na ibigay sa atin ang konteksto. Kaya iyuko po natin ang ating mga ulo pansumandali para sa pananalangin. Makalangit naming Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, dalangin namin na iyong kunin ang mga salitang ito na babasahin po namin ngayon at pagputol-putulin ng mga ito sa aming mga puso. At nawa kami makadulog na may kayumian, may katahimtiman, may pagpapakumbaba, may pagpipitagan tungo sa iyong presensya. At naway kunin ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos at ipakain sa bawat puso. Isama rin ang aking puso roon. Iyo po pang magagawa, Panginoon, sapagkat tinihiling ko ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Sige po, babasa tayo ng isa o dalawang talata rito para makapagbigay tayo ng munting pambungad na tagpo. Ang Henesis po ay binhing kabanata. Alam natin yan. Sige po, simulan natin sa 15 talata. At nasumpungan siya ng isang tao, narito, na siya'y naggagala sa parang. At siya'y tinanong ng taong iyon na sinasabi, anong hinahanap mo? At kanyang sinabi, hinahanap ko ang aking mga kapatid. Ipinamamanhi ko sa iyo, saan sila nagpapastol? At sinabi ng tao, nagsialis na sila mula roon, sapagkat narinig kong kanilang sinabi, tayo na sa Dotan. At sinundan ni Joseph ang kanyang mga kapatid, at nasumpungan niya sila sa Dotan. At kanilang natanawan siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanya, nagbanta sila sa kanya na siya'y patayin. At nagsang-usapan sila sa isa't isa, narito, dumarating itong mapanaginipin. At naway ipagkaloob ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa kanyang salita. Ngayon, ang Henesis at Tuwina, sa akin, nasabi ko ba kung anong kabanata yon? Nasa Henesis po. Sa palagay ko po, kung nakita ko, Henesis 37, at sinimulan sa 15 talata. At para sa inyo po na minamarkahan ito. Ngayon tayo, sa palagay ko parang 35 yung nasabi ko kanina. Nagkadikit po kaitong dalawang pahina rito. Pasensya na po. Ito pong muntit lumang Scofield na Biblia. Kaya't medyo nahihirapan po akong basahin. Dahil lampas 40 na ako, alam nyo na, at ang aking sinasabi nila sa akin na magsalaming pambasa na raw ako. Nagtungo ako at pinatingin ko ang mga mata ko. Kaso, nung makapunta na nga ako, ay kinakailangan ko namang ilayo ng gusto ang Biblia kapag nagbabasa ako. At sinasabi ng doktor na di sasapat yung haba ng bisi ko kalaunan para ilayo ito. At kinakailangan ko raw, ang sabi, kinakailangan ko raw ng salaming pambasa. Pinatingin ko ang mga mata ko at ganap na pasado nga. 10. Ano pat nakikita ko maging yung hibla ng buhok na nasa saik sa kung saan ng madalian. Pero kung ilalapit nga yun sa akin, sabi niya, kapag sumapit ka na, sabi, ano ba ang nagbubunsod para mag-uban ng buhok mo? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, katandaan. Sabi niya, yan nga ang nagiging suliranin sa mga mata ng isang tao pagkalampas niya ng 40. Ikaw, kung tutuusin, umiimpis sa mga itim ng mata at kinakailangan nyo na matis ito, ganun lang. At ipinagpapaliban ko lagi at kaya wala lang kasi akong oras para pumunta. Pero ako nga'y pupunta baka sa susunod na araw at kukuha ng salaming pambasa para makapagbasa. Kapag ako po'y magtuturo pa ng marami-rami, pero hayan, ngayon na binasa ko ang isang teksto at tuloy-tuloy na. At ito pong, nakuha ko po ang Bibliang ito maraming taon na ang nagdaan. At talagang napakaliit ng pagkakalimbag ng mga letra. Ngayon, sa Henesis, ang ibig sabihin ng Henesis ay ang pasimula, ang binhing kabanata. At alalahanin ninyo na ang lahat ng meron ngayon ay nagsimula kung tutuusin sa Henesis. Iyon ang pasimula ng lahat ng mga bagay. Iyon ang pasimula ng kaligtasan. Iyon ang pasimula ng kasalanan. Iyon ang pasimula ng lahat ng mga kulto. Iyon ang pasimula ng tunay na iglesia. Iyon ang pasimula ng huwad na iglesia. Iyon ang pasimula ng katwiran.
Yun ang pasimula ng pandaraya. Yun ang pasimula ng lahat ng mga bagay. Nagsimula sa Genesis. Sana may 3 buwan tayo para rito na mamalagi lang sa isang paksa na ito at talagang magpakalalim, pagbigkis-bigkisin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng mga tali ng Diyos, at balutin mismo ito na magkalakip-lakip. At masdan nyo kung papaanong ang bawat salita ay tumutugma ng gusto sa iba pang mga salita. Napakagandang bagay nga. Nakakapagbigay sigla mismo ang salita ng Diyos. Kahit na ano pa ang kapanahunan, ano pang panahon, bawat taon na magbabasa ng tekstong ito sa pamamagitan ng naisulat nga ito nang aabot sa daang-daang taon na ngayon. Siya nga, halos 3,000, higit pang mga taon. At bawat taon na nakabasa na ng tekstong ito, sa bawat kapanahunan, ay nabibigyang kasi nito. Kita nyo, bawat talata ng kasulatan, wala ngang anumang bagay na makapapalit sa lugar nito. Ang isang sulat na isinulat sa nakarang ibang panahon, kapag ito'y binasa para sa kapanahunan na yon at para sa layunin nun, yun na yun. Marahil susulatan ko kayo ng liham at sasabihin, minamahal kong kapatid, ngayong araw ay nagtungo ako sa isang partikular na lugar at ginawa ang ganito at ganoon ng ganitong oras. Yun nga'y direkta sa inyo, at yun na mismo yun. Marahil bilang ebidensya sa korte o kung ano, maaari yung ilabas bilang ebidensya laban sa akin o pabor sa akin para patunayan na isang bagay para sa akin o patunayan na isang bagay laban sa akin. Pero hindi nga yung direktang mensahe na dapat sana ganoon kapag ibinigay ito sa iyo. Pero hindi ganoon ang Biblia. Ibinigay ito sa sangkatauhan at para sa lahat ng panahon at para sa lahat ng mga kapanahunan dahil ito ang nasusulat na salita ng Diyos. Kita nyo, ang mga salita niya ay di kailanman nabibigo. Hindi namamatay ang mga ito. At hanggat may walang hanggan ng magpakailan-kailanman, mananatili pa rin ganoon ang mga kahulugan nito. Dahil ang mga ito'y nanggaling mismo mula sa mga labi ng Diyos, kita nyo, hindi mabibigo. Isipin nyo nga yun, kung gaanong kawalang hanggan ang salita ng Diyos, ang mga ito'y buhay. Ngayon, ano ang isang salita? Ang isang salita ay kaisipan na nahayag. At kapag ang Diyos ay mag-iisip minsan ng kahit anong bagay, yun nga'y kaisipan pa lang. Pero kapag ito'y nahayag na, hindi nga ito kailanman mababago o mapapalitan. Kinakailangan mismo na manatili ito magpakailanman. Dahil kung ano kayo ay ganoon din ang inyong salita. Kung ano ang Diyos ay ganoon din ang kanyang salita. Ang inyong salita ay bahagi nyo mismo. Kung gaano kayo katapat ay ganoon din ang pangako nyo. At ang pangako ng Diyos ay ganoon din kung gaano siya katapat. Ngayon, sa pagiging mortal, makapagbibitiw ka nga ng pangako at babaliin mo naman ito dahil nga mortal ka lang. Mortal lang ako, pero ang Diyos, yamang immortal at walang hangganan at pinakamakapangyarihan, sumasa lahat ng dako. Magbibitiw siya ng isang pahayag at alam niya ang dulo mula sa pasimula at magagawa niyang tuparin ito. Tinawag ni Abraham ang mga bagay na wala pa na tila ba umiiral ang mga ito dahil ganap na kumbinsido siya na ang bagay na ipinangako ng Diyos ay may kakayahan ng Diyos na ipamahalas ito. Dahil hindi siya gagawa ng pangako maliban na alam niya kung ano ang mangyayari. Nakita niyo na kung paano tayo makasasandig sa kanyang salita kung ganoon. Kahit na gaano pang kalakas ang ihip ng bagyo, ano man ang kontralaban dito, kayo nga'y manangan ng time team sa salita. Sinabi ito ng Diyos, siya na naroon sa kabilang panig ng bagyo. Kita nyo, kaya kung kayo'y may sakit, iangkla nyo lang ang inyong kaluluwa sa kanlungan ng kapahingahan. Kung kayo'y nagugulumihanan at nababalisa, alalahanin nyo, ang sabi niya, ako'y isa sa inyo sa tuwina, maging hanggang sa dulo ng mundo. At siya'y, ang sabi niya, lahat ng mga bagay ay lumalapit na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Panginoon. Kaya manatili kayo mismo roon. May isang lalaki na sumulat, isang makata ang sumulat, ang aking angklain nakakapit sa loob ng tabing. Ano ang isang tabing? Isa yung bagay na inihihiwalay yung narito mula sa naroon. At ang angkla ay nasa loob ng tabing. Hindi nyo nakikita kung paano ba. Pero alam nyo na may bagay na humahawak mismo sa inyo na nakatangan mismo roon.
At kapag ang dagat ay mahangin at mabagyo, inyo na bang, sa palagay ko, marahil ilan sa inyo ay di pa nagkakaroon ng pribilehiyo na makakita ng isang barko na nakaangkla. Oh, grabe! Nakasakay na ako sa mga ganon kapag inihahagis nila yung pandagat ng angkla ng paganoon. Hanggang sa yung maliit na bangkay, di pa paibabaw sa alon. Susuungin mismo yung alon. Pero hanggat yung angklay nakakapit, yun nga ang bagay na mahalaga. Tayo man ay pumaibabaw doon, pumailalim doon, pumaikot doon, o susuong doon, walang problema. Nakakapit ang angkla. Yan nga ang nangyayari kapag ang mga bagyo ng buhay ay nagsisimulang ligligin tayo. Tayo man ay susuong doon, tayo man ay pumaibabaw doon, pumailalim, pumaikot, pero hayaan nyo lang ang angkla na nakakapit mismo sa loob ng tabing doon sa bagay na di nakikita. Di man natin alam kung saan eksakto yon. Pero yun nga'y nakakapit. Gaya ng isang munting batang lalaki, alam nyo, na may saranggola. Narinig nyo na yung matandang salawikain, yung kwento. Sabi, paano mong alam na may saranggola doon sa kabilang dulo ron? Sabi, nararamdaman ko kasi yun na humahatak. Kaya ganon yun. Kung nararamdaman natin ito na humahatak, na ang Diyos ay nakikiugnay sa ating mga puso, kung ganon, ay alam natin na ang ating angklay nakakapit pa rin. Sa pagkakaalala ko, si Benjamin Franklin, yung nakapagsilid ng kidlat sa loob ng garapon, na nakahigop ng kidlat, elektrisidad, may kung anong bagay sa loob niya na tumawag at nagsabi, may puwersa riyan, puwersa na maaaring gamitin. At kung napakalakas noon na kayang patamaan ng mga kalsada at pasambulatin ng mga punong kahoy, pabukahin ng lupa, ano kaya ang higit pang magagawa nito? Kung ito'y magamit, magliliwanag ito at kikislap at tatama sa buong kalupaan. At si Benjamin Franklin, sa pagkakaalala ko, nangangawil noon gamit ang saranggola niya na may susi na nakatali sa dulo ng buntot noon at may garapon sa ilalim noon. At nung makuha niya yon, hindi niya alam kung ano yung nakuha niya. Pero bigla nga siyang napasigaw, nakuha ko, nakuha ko. Hindi niya alam kung ano yon. Hindi niya alam kung anong gagawin niya ron. Pero alam niya na may bagay siya na nakuha. At ganun nga yun sa bawat tao na ang kanyang mga pag-asa ay nakatayo sa wala nang hihigit pa, kundi sa dugo ni Jesus kalakip ang katwiran. Kapag ang lahat na nasa paligid ng aking kaluluwa ay humantong na sa pagkaburid, haya't siyang mananatili kong pag-asa at saligan magpakailanman. Kay Kristo sa matatag na bato ako nakatayo. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Kapag ang tao ay naipanganak na muli, dadako nga ang Espiritu Santo sa lugar nito sa puso niya. Hindi mahalaga kung kabataan pa lang o bata pa o di nakapag-aral, kahit na gaano pa, wala ngang makapagpapaliwanag nito. Kaya huwag kayong malungkot kung kayo di nakapag-aral. Hindi niya ito may papaliwanag. Walang tao nakapagpaliwanag nito kailanman, kahit na gaano pang maalam o gaano pang katalino. Ito'y sariling lihim mismo ng Diyos. Pero kapag ang salita na yon ay magdadala ng buhay sa inyong puso at makikita niyo ito, makasisigaw nga kayo ng nakuha ko ito. Hindi niyo malaman kung anong gagawin niyo rito. Hindi niyo alam kung anong gagawin nito sa inyo. Pero alam niyo na may bagay na nangyari at nakuha niyo ito. Ngayon, kaya naman sa salita, ang ganda nito. Ngayon, kinakaharap natin sa umagang ito at nasa harapan natin na may tuturing. Sa opinyon ko, na isa sa pinakamahalagang teksto ng Lumang Tipan, pagkikita ni Joseph, atin itong ipapangusap, sa kanyang mga kapatid. Nasa sandaan na iba't ibang paraan na madadakuan ito ng Espiritu Santo at yahayag ito sa ating mga puso at isip. Pangyari nga na sa pagbubulay ko ukol dito, yamang ilang araw na ito rito, mangungusap tayo ng kaunti lang sa umagang ito. Dahil sa pagigting sa lalamunan ko, at pagkatapos ay itutuloy na lang natin uli mamayang gabi kung ang pastor ay walang anumang bagay sa kanyang puso. At marahil, ituloy-tuloy ito at tapusin ito sa Lunes ng gabi kung yun ang ilalaan na pamamaraan ng Diyos ukol dito. Ngayon, alam natin lahat ang mga katangian ng Lumang Tipan, kung paanong ang lahat ng mga lumang bagay ay isang anino. Mga Hebreo 11, isang anino ng mga bagay na parating. Napakaganda nga nun. Ganun nga na pauna itong ipinapakita ng Diyos. At kapag nararamdaman natin ang anino na ito gaya nun, alam natin na may kung anong bagay sa likod nun, na ang Diyos sa kanyang sukdulang kapangyarihan, sa kanyang dakilat walang hangganang isipan na nakikita ang bagay na napipintong mangyari, ay nagagawa niyang magbabala ukol dito. Nagagawa niyang paglakipin na kumilos ang lahat ng bagay, maging ang galit ng tao, para papurihan siya.
maging sa isang tao na ang trato sa inyo ay masama. At dadako tayo ng kaunti kung loobin ng Panginoon kung paanong trinato si Joseph ng kanyang mga kapatid ng masama at kanyang ibinuwelta at kinuha yun at ibinunsod na mapapurihan siya nun. Kaya walang bagay tayo na dapat ipag-alala, maski anong bagay. Ganon na lamang na ang Diyos sa pamamagitan ng binatilyong yun ay paunang ipinakita ang pagparito ng Panginoong Yesus sa unang pagkakataon at ang pagparito ng Panginoong Yesus sa ikalawang pagkakataon at pinakilos yun sa isang buhay na walang nalalaman na anuman tungkol sa kung anong nagaganap. Amen. Hindi ba't may bagay yun na kumikilos sa inyo? Ang makita ang kawaawang munting Joseph, kaya't hindi niya alam kung anong nagaganap, kung bakit dapat mangyari ang lahat ng mga bagay na yun. Pero ang Diyos ngang lahat yun na kumikilos, paunang nagpapakita, paunang ipinapakita ang mga bagay na mangyayari. Mangyari nga na mapapansin nyo ang salita kung paano mabubuklat nyo ito rito at babasahin ito sa Genesis, babasahin ito sa gitna ng aklat, babasahin ito sa ulihan ng aklat, at ang bawat salita ay umaakma sa isa't isa ng gaya nun. At isinulat ito ng libu-libong taon ng pagitan ng dandang iba't ibang kalalakihan. Kita nyo, kaya naman makikita nyo na ang Diyos ang lahat ng ito. Hindi kilala ng isa yung isa pa, o alam kung ano yung aklat na isinulat, walang anuman tungkol dito. Ibang panahon, ibang kapanahunan. At makikita natin ngayon na ang Diyos ay nakikipag-ugnay ng sadyang eksakto gaya ng ginawa niya noon doon. Tayo lamang ay sadyang umuusad. Papalapit na sa bagong taon mula sa pag-aanino ng luma. At kung papaanong sa pasimula, kung papaanong ang Diyos, nung makita niya ang kasalanan na pangingibabawan ng buong mundo at pangingibabawan ng mga tao, na gano'n na lamang ng dakilang programa ay binaluktot, hindi pinanis, hindi nilikhang muli, kundi binaluktot lamang. Kita nyo, hindi kayang lumikha ni Satanas. Ang magagawa lang niya ay mamaluktot. Ang lahat na nakikita nyo na mali, yan nga'y katwiran na binaluktot. Kita nyo, makakakita kayo ng matandang manghuhula ng kapalaran sa lansangan, yan nga'y propeta na binaluktot. Kita nyo, kapag makakakita kayo ng masama, makakakita ng lalaki ng pamumuhay ay di tapat sa kanyang panata sa kanyang asawang babae, yan nga'y katwiran na binaluktot sa kasamaan. Gayon din naman, na makikita nyo ang kababaihan sa lansangan, kung paano sila kumikilos at nagiging ganon na sila, mga binibining binaluktot. Dumaan ako sa Louisville nung isang araw, ang may bahay ko tako, at nakakita ako ng karatula sa isang bintana, kung saan napadaan kami nung kumain kami, doon sa 5th Street. At ang nakalagay doon, lamesa para sa mga binibini. Sabi ko, hindi nga pala sila nagkakaroon ng ganong customer. Hindi nga. Ang isang binibini, di magpupunta sa ganong lugar. Kapag pupunta siya sa ganon, hindi na siya binibini pa. Kita nyo? Kaya, hindi sila nagkakaroon ng ganong customer sa ilalim ng karatula na yon. Hindi kasi nagpupunta ang mga binibini sa ganong lugar. Pero kita nyo, ang pumapasok nga sa ganon ay mga binibini na binaluktot. Kita nyo? Bueno, ngayon, ang Diyos dapat gawin ang lahat ng bagay para papurihan siya. Ginugunita natin ang Pasko, ang kapanganakan ng Panginoong Yesus, pero hindi yun ang eksaktong kaarawan niya. Ang kaarawan niya ay Abril. Dahil malamig sa Judea, o mas malamig kapag Disyembre kaysa rito, kaya napagtanto natin yon. Nakita nyo yung litrato noong isang araw, yung mga tangke roon sa niebe at mga bagay-bagay na gaya noon sa Judea. Maisip nyo ba ang mga pastol na naroon sa burol, sa klima na gaya noon? Kaya hindi nga nun yun yung araw, pero ito ang araw. Hindi nga yun mahalaga. Bagkus, yung sa loobin na meron tayo para sa araw na yun ang nagbubukod. Ngayon pansinin, pagkakita ng Diyos sa binhi ng babae at kung paanong mali ang pagkakahulugan nila roon at ang katwiran ay nabaluktot. Ang Diyos ay nagbigay ng isang pangako na sa pamamagitan ng babae na yon ay lilitaw ang pinagpalang binhi. Nakukuha niyo ba? Magkakaroon ng isang binhi. At pagkarinig na Satanas nun, na nakatayo roon, pagkarinig niya rito, kumilos siya para patayin ang binhi na yon. At sinubukan niyang gawin ito kay Joseph. Sinubukan niya sa lahat ng kapanahunan, at siya nga'y nananatiling laban sa pinagpalang binhi na yon. Amen. Nais kong isuot nyo ngayon ang mga sombrero nyo ng malalim na pagbubulay, pansumandali ngayon, na parang pagsusuot ng turbante ng kaligtasan.
Kaya't makinig kayong maigi ngayon. Ito po ang isang bagay na talagang mahalaga. At maaaring di kayo sang-ayon dito. Ayos lang po. Pero napansin nyo ba, noong nagkaroon na ng isang pagbubuntis dahil si Eva ngay namuhay na ng di malinis at nakagawa ng kasalanan. Saan yun nanggaling? Nasa Henesis yun. Sinisikap ng mga tao ngayon na hanapin ang nawawalang ugnayan sa pagitan ng hayop at ng tao. Ito po'y kapahayagan. Ang sabi ng Biblia na dinaya ng serpiente ang babae. Sa panahon ngayon, ang buhay hayop na may prepresenta ng tao at ang hayop na nakikita nila na pinakamalapit sa tao ay ang chimpanzee. Nagagawa nilang panigarilyuhin ito ng pipa, pagpidalin ng bisikleta, pagsuotin ng sombrero, pagmuestrahin ng pagpupugay gamit yun. Kagaya nga ng G at Ho sa isang kabayo. Tunog yun. Wala itong kaluluwa. Hindi ito nakakapag-isip. Sumusunod lang ito sa pamamagitan ng tunog. Wala itong kaluluwa. Kaya haya't meron nga silang nawawalang ugnayan sa pagitan mismo rito na hindi nila nagawang mahanap kailanman. At sa loob ng 6,000 taon ay sinubukan nilang papagsalitain ng isang chimpanzee maski kapirasong salita lang at hindi nila magawa. Hindi nila kailanman magagawa. Pero alam natin na buhay hayop tayo. Tayo buhay halaman mula sa lupa. Gaya ng sinasabi ko noong isang araw, sa lamay ng ating minamahal na kapatid na babae, tayo kumpol mismo ng 16 na elemento ng lupa, ng kosmikong liwanag, at mga petrolyo at mga bagay-bagay na pinagsama-sama. Nandito tayo nung salitain ng Diyos at sabihin, magkaroon ang ating mga katawan nga, pero may bagay na isang pinakautak na binuo tayo sa kung ano tayo ngayon. Ginawa tayong may mga kamay at may mga bisig at kung ano pa. Hindi para wasakin tayo, pero para tayo mabuhay ng magpakailanman. Ang kasalanan ng gumawa ng pagwawasak at siya na gumawa sa atin na tayo ngay walang kaide-idean na narito na pala tayo. Siya na gumawa sa atin at pinaglakit-lakip ang mga sangkap na ito na magsama-sama at ginawa tayo kung ano tayo ngayon. Hindi bagat higit nga niyang magagawa, yamang binigyan tayo ng kalayaan sa pagpili na tanggapin ito. At sa pamamagitan ng siyang salita na pinanlikha sa atin, ay nangako na kanya tayong babangunin muli. Gaano pa nga kaya na ang lahat ng mga petrolyong ito ay mapaglalakit-lakip at ang mga atom at iba pa sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Ngayon, sa pasimula, noong magsalita ang Diyos at si Satanas ay nakatayo nga roon at narinig niya ito. At sinusubukan ng mga tao na hanapin yung nawawalang ugnayan na ito. Sasabihin ko sa inyo, sa pamamagitan ng kapahayagan, kung nais niyong tanggapin ito, ang nawawalang persona na yon sa pagitan ng hayop at ng tao ay ang serpiente, bago maalis sa kanya ang kanyang mga binti. Ang sabi ng Biblia, siya ang pinakatuso sa lahat ng mga hayop, hindi reptilya, sa buong parang. Siya yung dumaya sa babae, sa kanyang kagandahan, at nagbuntis ang babae. At ngayon, dahil sa ginawang yun, at nakikita ang kasalanan na dumarating, naglagay ang Diyos ng sumpa sa kanya hanggang sa di na kailanman makahagilap ang siyensya ng anumang kaugnayan sa pagitan ng serpiente na ito at ng tao gaya sa pagkakalam ngayon. Pero hayan nga ang bumagsak na pinababang nila lang sa pagitan na pinag-uugnayang buhay hayop na magdugtong. Ayan nga, itinago ito ng Diyos mula sa matalino't pantas, ngunit yahayag ito sa mga sanggol nang sa gayon ay mga tuto sila. Kita nyo? Hayan ang bumagsak niyong persona, ang serpiente. Ibinaba siya mismo mula sa pagiging ang pinakatuso, pinakadakila, pinakamaganda na taong-tao ang itsura. At kaya dahil sa kasamaan na ginawa niya kay Eva, ibinaba siya ng Diyos sa pagiging reptilya. Ang kanyang tiyan ang ilalakad niya sa buong mga araw ng kanyang buhay at talabok ang kanyang kakainin. Ayan nga ang maaaring dakuan ng siyensya at nabuwal nga ang kanilang puno. Pansinin, ngayon, nung pagkakita ng babae na siya, ngayon, nadaya siya. Hindi siya ang nagdala ng kasalanan. Nadaya siya. Ang akala niya, tama yun. Pero si Adan ay hindi nadaya. Ang sabi ng Biblia, alam niya na mali yun. At pinagawa sa kanya ng babae na gawin ang siyaring bagay na ginawa ng hayop. At isinilang ng babae ang kanyang unang anak na lalaki na lahat ng katangian ng diablo ay nasa batang lalaki na yun. Isa siyang mamamatay tao. Isa siyang mainggitin. Paano manggagaling yun sa dalisay na lahi ng Diyos? Siguradong sa diablo yun ang galing. At sa pagkagawa niya rito,
Hayan nga na siya, ang Diablo, ay ginamit ang kanyang kasangkapan. Isinilang ng babae ang ikalawa niyang anak na lalaki na kay Adan. At doon nga'y si Abel. At agad-agad, sinikap ng Diablo na wasakin ang matuwid na binhi. At bumaling siya at pinatay si Abel sa simula mismo na isang tipo ni Judas at ni Jesus. Pinatay siya sa may dambana kung saan si Jesus pinatay ni Judas si Jesus. Ipinagkanulo siya sa 30 pirasong pilak at ipinagbilis siya. Bueno, pero pansinin niyo, noong gawin niya yan, hayan nga na ang Diyos sa isang pagtipo ni Kristo, kapwa sa kamatayan at pagkabuhay na magulig. Kanyang ibinangon si Seth para humalili sa lugar niya. Kita niyo, at pagkatapos, pinuntiryan na naman ng Diablo si Seth. Ngayon masdan, subaybayan niyo, bago ang pangmalawakang pagkagunaw sa baha, may mahabang talang angkan ng mga tao na nanggaling mula sa mga anak na lalaki ni Cain, mula sa lupay ng Nod, at sila'y mga siyentipiko, matatalino, intelihente, mga pambihirang kalalakihan. Nagagawa nga nilang pandayin ng mga metal. Nagtayo sila ng mga tahanan. Isa silang pambihirang sibilisasyon. Sinabi pa nga mismo ng Biblia at sinabi kung paanong napapantay nila ang tanso, kung paanong napapantay nila ang metal. Pero itong kabilang grupo ay mga nangingibang bayan. Pero ang parehong grupo ay reliyoso. Si Cain ay reliyoso. Si Abel ay reliyoso at naglagay ng linya ang Diyos na tama. Si Cain ay kasing reliyoso ni Abel. Kapwa sila nagtayo ng dambana. Kapwa sila naniniwala sa Diyos. Kapwa sila sumasamba sa Diyos. Kapwa sila nagdala ng handog. Ngayon masdan niyo ang dalawang binhi na ito. Ang isa, lumalaban. Sinisikap ng masama na wasakin ng matuwid na binhi. At sinikap niyang patayin si Abel. Nagawa nga niya. Pero ibinangon ng Diyos si Seth para humalili sa lugar nito. Inakala niya na nadali na niya si Jesus doon. Pagmasdan niyo ang nagdaang mga kapanahunan sa lahat ng dako. Siya, sa bawat dako na puntahan niya, kanyang sinusukol ang binhi na yun. Kapag pinatay niya ang isa o yung isa, akala niya napatay na niya yun. At sa wakas, kanyang napatay si Juan Bautista. Sa wakas, napugutan niya ito ng ulo. Akala niya nadali na niya siya roon. Pero nalaman niya na naroon pala siya kay Jesus. Pinatay niya ang lahat ng mga sanggol. At si Moises, sinubukan niyang patayin si Moises. Sinubukan niya ang lahat ng paraan para wasakin ang binhi na yun. At noong mapatay niya si Kristo doon sa Kalbaryo, ano pat ibinangon siya ng Diyos muli sa ikatlong araw. At pagkatapos, kanyang ipinadala pabalik ang Espiritu Santo para tawagin ng mga anak na lalaki at mga anak na babae tungo sa Diyos. At ang siyaring masamang reliyosong binhi ay inuusig ang matuwid na binhi uli ngayon. Nakikita niyo ba? Sinisikap nilang wasakin ang matuwid na sanga ng Diyos. Ngayon, kapwa-panig, kung mapapansin niyo, nagsimula sa Genesis na reliyoso ang kapwa-panig, ang isa sa kanila ay makadenominasyon, palalo, at yung isa, mapagpakumbaba, lumalakad sa Espiritu sa pamamagitan ng kapahayagan. Paano nalaman ni Abel na dapat ay kordero sa halip ng mga bunga ng bukirin? Dahil inihayag sa kanya ito sa pamamagitan ng isang makalangit na kapahayagan. Sinabi ni Jesus ang siyaring bagay noong ideklara ni Pedro na siya ang anak ng Diyos. Ang sabi niya, laman at dugo'y hindi ito inihayag sa iyo, bagkus inihayag ito sa iyo ng aking Ama sa langit. Sa ibabaw ng batong ito, ang bato, hindi si Pedro, hindi si Jesus, kundi sa ibabaw ng makalangit na kapahayagan. Itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban dito. Nakukuha niyo ba? Makalangit na kapahayagan ito. Ngayon masdan, bawat pagpupunyagi sa panahon doon, sila nagkakaharap ng mukhan sa mukhan at ipinagpupunyagi ito. Tingnan nyo, noong ang Moab ay naroon sa ibabaw ng burol at ang Israel ay naroon sa lambak. At hinihiling lang ng Israel bilang isang kapatid, Ginoo, ay makiraan sa kanilang lupain, papunta sa ipinangakong lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ang tanging inihiling ay munting revival sa kanilang iglesia gaya nga nun. Nakikiraan lang sa lupain at nangako pa nga na babayaran ng damo na sasabsabin ng kanilang bakan sa pagdaan at dadaan sila sa daang bayan ng hari at ang mga bagay na gagawin nila habang nakikiraan sila sa mga lupain na hayat itatama nila.
Pero dahil sa inggit, ngayon, ang Moab, ang lupain ng Moab ay hindi pagano. Naniniwala sila sa parehong Diyos na pinaniniwalaan ng Israel dahil sila'y mga anak na lalaki na mga anak na babae ni Lot. Ang anak na babae ni Lot na nagbuntis habang lasing si Lot sa kanyang sariling tatay. At nagtungo sila at sila, doon nagmula ang mga Moab na ito. At noong lumabas doon ang kanilang propeta, ang kanilang guro na dayukdok sa pera at nagpatayo ng mga dambana, 7 dambana, eksaktong dami ng dambana na kailangan sa dako roon. Ito ang Moab na namamalagi roon, ang dakilat pinong makadenominasyong lupain na maayos at magandang anyo. At ito ang Israel na isang munting abang holy roller na nangingibang bayan, daladala ang mga tolda mula sa isang dako patungo sa isa pa. Sasabihin nyo, holy roller, sila nga. Kung sila'y babansagan nila sa panahon ngayon ay holy roller. Noong tumawid sila sa dagat na pula at nagpamalas ang Diyos ng isang himala sa harapan nila, kinuha ni Miriam ang tamborin at nagsimulang hampas-hampasin ang tamborin at tumakbo-takbo siya sa pampang na sumisigaw at tumatalon at sumasayaw sa espiritu. At ang mga anak na babae ng Israel ay sumunod sa likuran niya na tumatalon, sumisigaw, nagsasayaw sa espiritu. At tumayo si Moises na ang kanyang mga kamay ay nakataas, marahil umaawit sa isang lingwahe na hindi pa kailanman naririnig ni numan. Isang awitin na walang makaintindi. Umawit siya sa Panginoon sa espiritu. Kung hindi ba't mga modernong holy roller yun, hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng ganoon. May mga tanda't mga kababalagan sila na nakalakip sa kanila. Ngayon, kung ang isinasaalang-alang lang ng Diyos ay ang pagka-fundamental, tingnan nyo rito. Ang Moab, kung sa usaping kasulatan, ay kasing fundamental gaya ng Israel. Meron siya ng lahat ng meron ng Israel. Meron siyang 7 dambana. Yun ang inihiling ng Diyos. Ang Israel ay may 7 dambana. Meron siyang 7 malilinis na handog. Ang Israel ay may 7 malilinis na handog. Ayan nga, sina Cain at Abel muli, kita nyo. Bueno, nag-alay siya ng 7 toro. Nag-alay siya ng 7 toro. Nag-alay siya ng 7 tupang lalaki na pumapatungkol sa naniniwalang si Kristo ay darating. Nag-alay siya ng 7 tupang lalaki. Pareho mismo. Kasing fundamental mismo kung ang pag-uusapan lang ay pagka-fundamental. Nagtayo noon ng dambana si Cain. Nagtayo si Abel ng isang dambana. Nag-alay si Cain ng isang hain. Nag-alay rin si Abel ng isang hain. Sumamba si Abel, sumamba si Cain. Pero pinagtibay ng Diyos, pinatutuhanan na si Abel ang kanyang pinili. Pinatunayan ng Diyos dito na ang Israel ang kanyang pinili. Dahil ang Israel ay mayroong supernatural sa kanilang kampamento. Gayong sa kabila ng lahat ng kanilang mga pagkakamali, haya't may haliging apoy sila na nakasunod sa kanila. May kabayaran sila para sa makalangit na pagpapagaling. At nagsagawa ng makalangit na pagpapagaling. Isang ahas, meron silang hinampas na bato. May mga tanda't mga kababalagan sila sa kampamento. Noong dumating si Juan, isa siyang sobrenatural. Noong dumating si Jesus, yun nga'y sobrenatural. At ang kaaway sa fundamental na panig ay laging inuusig ang sobrenatural. Nakikita niyo ba ang sinisikap niyang gawin sa panahon ngayon? Siya ring bagay mismo. Iwaksi ang makalangit na pagpapagaling. Iwaksi ang mga taong ito. Wala silang anuman. Sasabihin ng mga dignitaryo, mga matatas na tao, iwaksi sila! Kapatid, wala nang iba ito kundi yung baging na pabalubaloktod sa Genesis hanggang sa makarating sa Apokalipsis. Papanig nga ako sa mga holy roller, kahit na ano pa. Mangyari nga na wala pa akong nakikitang holy roller. Bansag kasi yan ay nilagay ng Diablo sa iglesia ng Diyos, gayong hindi naman yun dapat naroon. Hindi sila mga holy roller. Mga anak na lalaki at mga anak na babae sila ng Diyos na di naintindihan ng sanlibutan. Ngayon, si Joseph ay anak ng kanyang ama at kinalulugdan ng kanyang ama at kinamumuhian ng kanyang mga kapatid. Ngayon pansinin, ang ganap na pagsasalarawan ng Panginoong Yesus, nais kong pansinin niyo kung paano ang kanyang buhay ay tumitipo sa lumang tipan. Ang lahat ay nakatipo mismo. Magbalik tanaw kayo roon at tingnan ang larawan. Naroon ang anino. At nakikita niyo kung ano ang positibo. Ngayon pansinin, si Joseph, yamang isang tipo ni Kristo, isang tipo ng Iglesia, tipo ng Espiritu Santo. Tipo, siya ang prinsipe ng kasaganaan, kung paano nga mismo si Kristo, kung paano mismo ang Iglesia sa panahon ngayon. Ngayon, muli, mangyari nga na noong ipinanganak si Joseph, kinalugdan siya ng kanyang ama at ginawan siya ng balabal na may maraming kulay. Ngayon, may 7 ganap lang na kulay sa lahat ng mga kulay. Lahat ng iba pa'y gawa sa mga kulay na ito.
At yung balabal marahil ay may mga kulay yon na 7 magkakaibang kulay. Guhit ang kulay doon sa balabal na ginawa ng Ama. Kung mapapansin nyo, marahil hindi pa naunawaan ni Jacob noong panahon na yon. Pero yun nga'y sumasagisag na isa na ipinangako. Noong ibigay ng Diyos kay Noe ang tanda ng paghari, ang 7 kulay, yun ang pangako o isang tipan. Gumawa ang Diyos ng tipan na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At ang tipan na yun ng Diyos ay dala-dala mismo kay Jacob, papunta kay Joseph. Si Abraham ang paghirang, si Isaac ang pag-aaring ganap, at si Israel ang biyaya, at si Joseph ang kasakdalan. Yun lang ang tanging isa na may mga kulay. Makikita natin si Jesus na nakaupo sa luklukan na may mga kulay. May bahaghari sa palibot niya. Diyan sa Apokalipsis 1, yun nga'y tipan ng Diyos sa mga tao. Si Kristo, eto nga ito. Oh, gustong-gusto ko ngang makita niyo ito. Christ is God's covenant with His people. Si Kristo ang tipan ng Diyos sa kanyang mga hirang. Hindi mga denominasyon, kundi si Kristo ang tipan ng Diyos. Kung paano nga na si Joseph ay kinamumuhian, gayon din si Kristo na kinamumuhian ngayon. Ayaw nilang aminin na kinamumuhian nila si Kristo, pero yung mga gawa nila ang patunay na kinamumuhian nga nila. Laban sila sa bawat kilos niya. Pinupuna ang kanyang pagkilos, kanyang mga gawa, kanyang kamanghamanghang mga gawa. Bueno, tunay nga, narito nga sa atin si Satanas sa kampamento rin, kaya may pakikibaka. Tunay nga, at tutukuyin nila ang mga salita ni Satanas. Pero wala akong pakialaman naman ang ginagawa ni Satanas para sumubok na manlito. Ang salita ng Diyos ay nananatiling sakdal at ang kanyang pangako ay ganap. Hindi ko na naisin kailanman na pumanig sa grupong yon. Pansinin, hayon siya ang tipan. Si Kristo'y katulad ng jaspe at batong sardiyo diyan sa Apokalipsis. Yun ang pektoral na bato. Ang kapanganakang bato ang ibig kong sabihin, mula kay Ruben hanggang kay Benjamin. Yun ang naninag ng sardiyo at ng jaspe habang nagpapaninag sila na magkalakip sa ilalim ng liwanag ng Diyos. Ginawang tipan sa palibot ni Kristo ang baghari. At ano ang pinapatungkulan nun? Si Ruben ang pinakamatanda. Si Benjamin ang pinakabata. Mula una hanggang huli, siya yaong noon, ngayon at darating. Ang ugat, ang supling ni David. Siya ang tala sa umaga. Siya ang A hanggang Z. Ang Alpha, ang Omega. Ang pagpapaaninag ng Diyos mula sa pasimula ng panahon hanggang sa wakas ng panahon. Hayon siya ang tipan ng Diyos sa kanyang bayan. At ang lahat ng ibang mga bagay na ito, si Joseph, si David, lahat ng mga propeta, sila'y mga pagpapaaninag lang. Amen. Pinapaaninag mula sa tunay na binhi, mula sa halamanan ng Eden, hanggang sa panahon na darating siya sa ikalawang pagkakataon, sa kalwalhatian, para tanggapin ang kanyang bayan at kanyang iglesia. Ayan nga ito ng gandang pagmasdan. Si Joseph, ang mga kapatid niya ay arugante sa kanya. Kinamuhian nila siya ng walang kadahilanan dahil siya'y kinasihan sa espiritual. Nakukuha niyo ba? Kinamuhian ni Cain si Abel ng walang kadahilanan dahil sa pagiging kinasihan sa espiritual. Kinamuhian ni Moab ang Israel ng walang kadahilanan dahil meron silang makalangit na pagpapagaling, mga tanda, mga kababalaghan at mga himala. Kinamuhian siya ng walang dahilan at hindi siya pinadadaan. Sa asawa ng kapatid mong lalaki, amen. Ngayon, minamahal kong mga kaibigan, nais kong ipaalala sa inyo ito at nais kong mapatimo nyo ito sa ilalim ng ikalimang tadyang sa kaliwa nyo sa tolda ng kompartimento na yan na tinatawag na puso. Hindi kailanman sa anumang kapanahunan o anumang panahon na ang Diyos ay kinasihan ng isang tao na ito'y nagtungo sa panig ng relihiyon, na mga naturingang reliyosong mga tao ng mundo, kailanman na hindi siya nakiayon sa mga denominasyon. Sa tuwina, tumitindig siya laban sa mga denominasyon ng panahon at laban sa mga kapisanan ng reliyon ng panahon. Pakitaan niyo ako ng isang propeta
Pakitaan niyo ako na may isang beses sa buong Biblia na may tawang Diyos na nakiayon sa mga tinaguriang kilusan ng reliyon nung panahon niya. Amen. Even Elijah. Maski si Elias, matapos niyang ipatayo ang paaralan ng mga propeta, nung magtungo siya roon, gusto nila siyang umalis. Sabi, totoong gipit dito, kita niyo. Si Ahab at ang mga pinuno ng reliyon nung panahon niya. Inihiwalay ni Elias ang kanyang sarili patungo sa bundok ng Carmel. Tingnan niyo si Juan Bautista. Inihiwalay ang kanyang sarili ni hindi kailanman pumasok sa kanilang eskwelahan para mag-aral ng kanilang teolohiya. Ano pat ipinadala siya ng Diyos sa ilang para ihanda siya para sa isang gawain. Yung pananamit ni Cain ay di kailanman na ipasuot ang kanilang eklesiastikal na balabal sa isang lalaki ng Diyos. Hindi magkakasya. Siya nga, pansinin niyo sa mga kapanahunan. At noong dumating si Jesus, hindi niya kinonsulta ang alinman sa mga teologo, bagkus tinawag pa niya sila pulutong ng mga ulupong o mga ahas sa damuhan. Kailanman ay di nakipag-ugnay ang mga lagad sa alinman sa kanilang mga denominasyon. Sila'y nasa panig ni Abel. Kailanman ay di nakiayon si Joseph sa kanila. Siya'y kinamuhian at tinanggihan sa parehong kadahilanan ng iba sa kanila'y ganoon. Dahil ang Diyos ay sumasa kanya sa sobrenatural na paraan at sa ibang kaparaanan kaysa kung ano siya sa iba pa sa kanila. At kinamuhian nila siya ng walang kadahilanan. Kinamuhian ni Cain si Abel ng walang dahilan. Kinamuhian ng mga kapatid si Joseph ng walang dahilan. At ngayon, ang daigdig ng denominasyon, kahit na gaano pa silang kabantog, hubarin ko nga ang sombrero ko at sasabihin, salamat sa Diyos para sa kanila. Pero sa lahat ng kanilang mga dakilang pagtuturo, kanilang dakilang mga kaiglesiyahan, dakilang mga bagay, sa kabila pa rin ng lahat ng ito, ang Diyos ay tumatawag ng mga kalalakihan na mga walang kaugnayan dito dahil hindi nga sila aayon sa sobrenatural. Hayan ang pag-usad sa panahon ngayon at inaayawan nila ang pag-usad na yan ng walang kadahilanan. Nakapakinig ako sa isang lalaki na nagsabi noong isang araw na halos magmistulang tubig ang dugo ko sa pagkagitla. Ang makapakinig nga ng isang lalaki na gano'n ang impluensya, isang kilalang mangangaral na Baptist. At sinasabi niya na hindi ayon sa kasulatan para sa sinuman na sambahin ng Birheng Maria. Totoo ngayon, tama. Ang sabi niya na walang kasulatan para sambahin ng sino pa mang iba maliban kay Kristo. Tama nga, ang sabi niya, ang Diyos ay na kay Kristo at sa Kanya ay naroon ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Tama. At pagkatapos, matapos ang lahat ng mainam, kahangahangang pagtuturo sa kasulatan, ay babaling at magsasabi, kailanman ay di na nagkaroon ng himala sa mundo dahil marin nga siyang laban sa makalangit na pagpapagaling. Haya't bumaling at nagsabi, kailanman ay di nagkaroon ng himala matapos ang kamatayan ni Kristo. Kailanman ay walang nabuhay mula sa patay pagkatapos ni Kristo dahil siya lang ang tanging isa na may buhay na walang hanggan. Pero, sinasabi ko sa inyo na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay sinabi sa kanyang mga lagad na humayo at ipangaral ang Ebanghelyo, pagalingin ng mga may sakit at buhayin ng mga patay at linisin ng mga may ketong. Iyon ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad. Paano nga na may mga kalalakihan na nagiging ganong kabulag sa reliyon? Sila'y naging makitid ang pag-iisip dahil sa makadenominasyong mga harang at kinamuhian ang kanilang mga kapatid ng walang katahilanan. Nakikita niyo ba ito? Naging lubang makitid, naging katiting, na ginagawa nila ito dahil sa kanilang katanyagan. May isang bantog na ministro sa bansa ngayon. Ang tinanong kung bakit di niya tinatanggap ang bautismo ng Espiritu Santo matapos na ipresenta yon ng iba pang kalalakihan na kapareho niya ng katayuan na nagsipagtanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang sabi ba naman niya, maapektuhan kasi ang pagbiministeryo ko. Kung sasabihin niyo sa akin, anumang oras, marahil maapektuhan niya ang pagbiministeryo ng isang individual. Pero hindi nun maapektuhan ang pagbiministeryo ni Jesus Kristo na kailangang ipagpatuloy. Pauusarin pa nun ang layon ng pagbiministeryo ni Jesus Kristo. Pero ang sabi ng ginoong doktor na ito na kailanman daw,
ay wala pang tao na nabangon mula sa patay. Sabi, alam ko na may 10 ton na mga holy roller sa bansa ngayon na nag-aangkin na nakakita sila ng patay na ibinangon. Pero, sabi, wala namang siyentipikong ebidensya ng anumang pagpapagaling o ano pa mang iba. Ngayon, nakita nyo, heto nga ito, kapatid kong lalaki at kapatid na babae. Nais kong pansinin nyo ito ng maigi ngayon. Ang dahilan nga nito ay ganito. Sa panahon ngayon, ang mga kalalakihan, sa panahon noon ng Panginoong Yesus, sa panahon noon ng mga tipan, noong ang mga kalalakihan ay nananampalataya sa Diyos, kapag binababalitaan silang himala na ipinapamalas, hindi nila kailanman tinatangga na patunayan yun sa pamamagitan ng siyensya. Tinatanggap nila ito. Sinasampalatayanan lamang nila ito dahil napagkikilala nila na ganoon ang Diyos. Pero ngayon, ang mga paganong grupo ay nakapasok na sa mga kilusang relihiyon at sobra-sobra ang pagsisikap niya na patunayan ng mga bagay-bagay batay sa siyensya. At hayaan niyong sabihin ko ito, yamang nanggagaling ito sa langit sa paniwala ko, papunta sa aking puso. Wala ngang kailanman na isang panahon na maaari itong patunayan. Dahil kung kaya mong patunayan ng Diyos, kung ganoon, hindi na siya matatanggap pa sa pamamagitan ng pananampalataya. Patunay na ang tawag doon. Naniniwala tayo sa Diyos at sa kanyang mga himala sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinatawag natin ng mga bagay na wala pa na tila ba nariyan na. Dahil sinabi mismo ng Diyos, kahit na ano pa ito, hindi kayang patunayan noon ni Abraham na ang daluyan ng gatas ni Sarah ay hindi tuyo. Hindi niya mapatunayan na yung mga lagusan at kung ano pa ay nagbuntis. Siya ngay, hindi nila mapatunayan ng alinman sa mga ito. Hindi nila mapatunayan marahil sa pamamagitan ng pagsusuri sa binhi na sila'y maaaring magkaanak. Pero pinaniwalaan niya ano tanuman at iminaksi ang lahat ng bagay na kontra rito. At tinawag ang mga bagay na wala na tila ba nariyan na. Dahil sa loob ng tabing, ang pag-asa ng Diyos ay nananangan sa salita ng Diyos at tinawag ang mga bagay na yun, siyentipiko man o hindi, na katotohanan, dahil sinabi mismo ng Diyos, ayan nga, nananampalataya tayo. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinanggap natin ito. Pero kung ang kapatid, hindi siya sinasalungat siya, hindi ako naniniwala sa ganon. Pero kung binasa lamang ng kapatid kung paano sina Pablo ibinato hanggang mamatay, at ang mga banal ay tumayo sa palibot niya, at ipinanalangin siya hanggang sa bumalik ang buhay niya, na si Pablo nga'y nangaral magdamag isang gabi, at may lalaki na nalaglag mula sa itaas ng bahay at namatay. Isang kabataang lalaki. At pumatong si Pablo sa ibabaw ng binatilyo at bumalik ang espiritu ng buhay sa kanya muli. Mangyari rin na binuhay ni Elias ang anak ng isang babae matapos mamatay ito, gayong 800 taon ito bago ang pagdating ni Kristo. Mga kalalakihan, kahit walang pagpapala ng Espiritu Santo, ay nakagawa ng mga himala ng mga taong ito'y takot na suungin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naku, kalunos-lunos nga. Bakit? Dahil arogante sila at kinamumuhian nila ang kanilang kapatid ng walang kadahilanan. Katulad ni Joseph na kinamuhian ng walang dahilan. Nakikita niyo ba ito? Kinamumuhian siya, hindi dahil karapat-dapat siyang kamuhian, haya't dahil wala lang, hindi sila naniniwala sa kanya. Nananangan siya sa ibang kalagayan. At sinasabi ko ito ngayon, dahil papaiksi na ng papaiksi ang oras natin. Sinasabi ko po ito ng may buong katapatan ng puso. Kinamumuhian nila ang iglesia ngayon na may sobrenatural. It's jealousy. It's petty jealousy. Inggit yan. And it exists Kaunting among inggit human at beings. umiiral yan sa mga tao. Ang mga alagad man ay meron nun. Nahiya sila sa kanilang mga sarili dahil 10 araw bago pa, binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan para makapagpagaling ng mga may sakit at makapagpalayas ng mga dyablo at makapagpabangon ng patay. At may batang lalaki sila na may epilepsy sa harapan nila at nabigo sila. At si Jesus, nung bumaba siya sa bundok at pinagaling ang batang lalaki, at tinanong nila siya, bakit di po namin nagawa? Hindi niya sinabi, binawi ko kasi ang kapangyarihan ko. Ang sabi niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Hayan nga na ipinapakita ko sa inyo na ipinagkaloob niya ito sa iglesia. Pero hindi niyo maipapakita sa akin kung saan niya ito binawi. Kita niyo, saan ba tinapos ni Jesus ang kanyang time-team na mga salita? Dahil sa inyong di pananampalataya. At pagkatapos, mga ilang araw lang pagkatapos, nasumpungan nila ang isang lalaki na wala sa ecclesiastical nilang kalipunan. Narinig niya si Jesus na sinasambit ang mga bagay na ito at nagagawa niya yung gawain. Nakakapagpalayas siya ng mga diablo. At pumunta sina Pedro at Juan at sinabi sa kanya na dapat kabilang siya sa kanilang grupo o kung hindi niya magagawa ito. Kailangan mong sumunod sa amin at magkaroon ng kaugnayan sa amin. Kami ang iglesia at ganun dapat mong gawin. Sinabi niya sa kanila na asikasuhin lang nilang sarili nilang gawain
ayos na ayos ang kalagayan niya nang hindi naman sumasapi sa kanilang organisasyon. Kaya katulad nitong mga taong duwag, gaya ng meron tayo sa panahon ngayon, na medyo mga kilos bata at bata ang pag-iisip, natatakbo at magsasabi, nasumpungan namin siya at nagpapalayas siya ng mga diablo. At ano yun? Nainggit sila dahil nagagawa niya ang bagay na di nila magawa. They had got carnal. Naging karnal sila. Ang kanilang mga mata ng kanilang pag-unawa ay gaya sa mga kapatid ni Joseph. Hindi pa naliliwanagan. At kaya bumalik sila at nakipagdiskusyonan sa kanya at isinumbong kay Jesus. At sabi ni Jesus, hayaan niyo siya. Amen. Gumagawa siya ng mabuting gawa. Ginagawa niya ang bagay na niatas ko sa inyo na gawin at di ko nga kayo na gawin ito. Ang Diyos ay may kakayahan sa mga batong ito na magbangon ng mga anak kay Abraham. Kaya ngayon, minamahal kong Methodist at Baptist at Presbyterian na mga kapatid, dahil iniisip nyo na dapat duman yun sa inyong iglesia, ang Diyos nga may kakayahan sa mga holy roller na ito na magbangon ng mga bato kay Abraham. Siya nga, magkakaroon siya ng tao na gagawin ang kanyang gawain. Siya nga, sa lahat ng mga kabiguan at mga pagkakamali at kung ano pa na nagagawa nila, ay ganoon din ang Israel na nakagawa ng ganoon ding bagay. Pero ang matuwid na binhi, usad at usad. Ako'y nagagalak na sabihin na isa ako sa kanila. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ngayon, tayo isa sa kanila. Ako'y nagagalak para rito. Hindi ba't kayo rin? Nagagalak ang puso ko sa pagsisimula ng bagong taon na ito na malaman ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyayang kamangha-mangha ay sinama ang aking pangalan sa aklat ng buhay para bigyan ako ng kaunawaan na ako'y may kakaugnayan sa piling ng kanyang mga hirang na mga tinakwil. At sa piling ng mga alagad, sasabihin ko nga ito na ibinibilang kong pribilehiyo na pasanin ang katustaan ng kanyang pangalan. Siya nga po, ako'y nagagalak na isa ako sa kanila. At ngayon, sisimulan natin dito kay Joseph sa susunod na gawain na marahil mamayang gabi o Lunes ng gabi, isa diyan, dahil tapos na ang oras natin. Pero iniibig ko siya. Hindi ba't iniibig niyo siya? Siya'y kahanga-hanga. At ako'y nagagalak ng gusto ngayong araw na nakakapaghawak kamay ako sa mahabang hanay ng mga hinamak at tinanggihan at mga kinamuhian ng mga eklesyastiko sa buong bansa. Heto sila. Sila'y mabababa. Siya nga, ang mga eklesyastiko na nangungusap ng pandaigdig, pang-edukasyon at panlipunan na pakipag-usap, sila'y mataas sa kanila. At nagagalak tayo na mababa tayo dahil sila na ipagpapakumbaba ang kanilang sarili, ang Diyos ipaparito sa ikalawang pagkakataon sa kalwalhatian para itaas ang kanyang iglesia. Hanggang sa sumapit yan, kayo makipaglabang masikap para sa pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banal. Manalangin tayo. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko lang po kung merong isa sa umagang ito, o marami, umaasa ako, na hindi pa kailanman natatanggap ang Kristong ito, at ang dakila niyang mga pagpapala at dakila niyang mga kapangyarihan. At iniisip namin sa araw na ito, kung magagawa niyo bang makapagpasya ngayong araw at sabihin, Panginoong Yesus, heto po ako, at inaasam ko na maging iyong lingkod ng buong puso ko para pumanig sa daan ng mga itinakwil na kaunti ukol sa Diyos. Nakikita ko ngayon, Panginoon, hindi nga ito sa kung ano ang ipinapangusap ng mundo. Ito ay sa kung ano ang ipinapangusap ng Biblia. Hindi ito sa kung ano ang bansag sa akin ng mundo. Kinamumuhian nila ako gaya ng ginawa nila noon kay Joseph. Kinamumuhian nila ako gaya ng ginawa nila noon kay Abel. Kinamumuhian nila ako gaya ng ginawa nila noon kay Juan. Kinamumuhian nila ako gaya ng ginawa nila noon kay Daniel. Kinamumuhian nila ako gaya ng ginawa nila noon kay Ezekiel, kay Zacarias. Kinamumuhian nila ako gaya ng ginawa nila noon kay Jesus. Kinamumuhian nila ako gaya ng ginawa nila sa mga lagad at sa kanila na mga sumunod sa iyo nang walang kadahilanan, Panginoon. Ipinapanalangin ko sila. Nagkaroon na ba kayo ng isang karanasan na tulad nun na kayo lumabas at tayo maharlikang pagkasiserdote, isang banal na bansa na naghahandog ng mga hain sa Diyos, na yun nga'y ang mga bunga ng ating mga labi na nagbibigay papuri sa Kanya? Magagawa niyo bang tumayo sa gitna ng magulong mundo? Magagawa niyo bang tumayo sa harap ng inyong amo? Magagawa niyo bang tumayo ng may kababaan sa inyong puso, na may pag-ibig sa inyong puso, para sa mga makasalanan ng mundong ito, na ang buhay ni Kristo'y nasa kaibuturan nyo at magbigay ng patutuo at papuri sa kalwalhatian ng Diyos? Kung wala pa kayo ng ganong karanasan, bakit di nyo simula ng mundo, ang buhay, ang lahat ng bagay ng panibago ngayong araw na ito sa pamamagitan ng pagtataas ng inyong kamay sa Kanya at sabihin, ako ngayon, Panginoon, ay tinatanggap yan at inaasam ko na iyong pagkalooban ako ng bautismo ng Espiritu. Ngayon, makalangit naming Ama, ang munting iglesia na ito sa umagang ito ay nakatayo.
Alam namin pinagdidiskitahan, pinupunteriya. The enemy has oppressed Inaapis yan ng kaaway, shooting its arrows. pinatatamaan ng palaso nito. At nananalangin po kami para sa mga makasalanang kaluluwa na ito, Panginoon. They don't know Hindi that nila they're namamalayan blind na by the binulag na gospel. sila ng Diyos ng mundong ito. The church generally all over the world Ang today, iglesia sa pangkalahatan, the enemy, the religious sa buong mundo ngayon, people ang kaaway, ang mga reliyoso, has kanilang shot them pinapatamaan with every sila arrow. ng bawat palaso. But in spite of all, Pero sa kabila ng lahat ng ito, the great revival ang dakilang moves on. revival ay umuusad. Libo-libong mga mapagpakumbaba at aba na mga napabayang mga anak ang napapadpad sa mga dakong ito. At nasaksihan ang iyong mapaghimalang kamay. Sila'y napuno ng Espiritu Santo at hindi na sila sa sanlibutan ito. Sila'y mga nangingibang bayan at mga manlalakbay. Hindi sila nakatuon sa mundo. Bagkus ay nahanap nila ang isang bayan na parating na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Nasaksihan nila ang iyong kapangyarihan na makapagpagaling para pagalingin ang mga may sakit. Ang iyong mga tanda at mga kababalaghan na ipinamalas sa kalagitnaan ng iyong bayan. Dakilang mga bagay ang lumilitaw sa kabila ng mga dako kung saan kinokondena nila ito at sinusubukang ibaba. Humakbang ang iyong mga lingkod at nagpasimula ng isang revival at kanilang tinangay ang mga mabababa papasok sa kaharian ng Diyos. Sa kalagitnaan namin sa umagang ito, kami nabigyan ng pribilehiyo na makasama ang mga misyonerong narito na mga hayo papunta sa iba't ibang mga lupain. Ang isa'y hahayo sa Israel. O Diyos, eto nga ito, iyo pong ibuhos ang iyong Espiritu sa Kanya, Panginoon, at naway dakilang mga bagay ang magagawa, at may bubunsod ang mga kaawa-awang mga Hudyo na walang mapatunguhan na magsibalik, naway tanggapin nila ang Espiritu Santo, gaya ng mga magulang nila sa pasimula. Ito ang isang kapatid na lalaki na papunta ng Cuba, ahayos sa mga isla, iyong sinabi, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. May bagay na humihila, humahatak sa puso ng mga kapatid na ito. Iiwan ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga mahal sa buhay, hindi iniintindi ang mga layaw at pagkakasiyahan ng mundong ito. Bagkus ay ahayo sa mga tigang na lupain sa ibayo, sa ilalim ng mga tumututol na sinusubukang pahintuin ang gawain. Pero gaya mismo ng isang baka na hila-hila ang karitela pabalik na naroon ang mga kautusan na isinakay roon at ang kaban ng tipan. They left their little ones Kanilang iniwan ng maliliit nilang mga anak na umiiyak at sila'y nagsitungo sa daan, umuungal, umaawit, patungo mismo sa bato. Pinasasalamatan ka po namin para sa bawat ministro. Nakikita namin na nakaupo sa likod sa aming kongregasyon si kapatid na diyan sa umagang ito rin, na taga-Alemanya, kung paanong lumaki siya na mahirap, hatak-hatak ang isang munting karitela sa buong bansa na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Nagpapasalamat po kami sa iyo para sa kanya. At ang mga kabataang lalaki na ito, at ang iba pang mga ministro na nakaupo sa malapit, at lahat ng mga dumatalo, akin nga inihiling, Ama, yamang naniniwala na sa oras na tulad nito, na kung ang isang lalaki o babae ay walang Kristo sa kanilang puso, ay siguradong kanilang itataas ang kanilang kamay, gayong nakikita nila ang lahat ng katibayan ng Ebanghelyo, na ikaw ay siya pa rin, at ang iyong iglesia ay siya pa rin. Pinasasalamatan po kita para sa bawat isa. Dalangin ko na iyong pagpapalain sila, at pagalingin ang kanilang mga katawan, kung sila'y may sakit, at ipagkaloob sa kanila ang mga inaasam ng kanilang puso. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Kami po'y umihiling sa pangalan ni Jesus. with our heads bowed. Let's just meditate a few moments. At habang nakayuko ang ating mga ulo, tayo po'y magnilay-nilay pansumandali, manangan sa pananalangin ng taimtim. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. But he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. Then they stoned Stephen. He preached against sin. They so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host.
There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, that still seed persecuted, so the true word of God could honest be told. There was souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel, and its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Oh God, O Diyos, Lord dumating ka, Panginoong Yesus. Iyo pong ihulma kami ngayon habang kami nagpapakababa sa harapan mo. take all indifference. Iyo pong alisin ang lahat ng pagsasawalang bahala sa buhay namin, palabas ng mga puso namin, habang ang katinyasan ng Espiritu'y tila binibigyang kulay ang mga mata. Ang Diyos nga'y kinukuha ang kanyang salita ngayon at dinidiligan ito. Kami nagagalak ng husto na iyong isinama kami, Ama, na maging mga tagapagdala ng Ebanghelyo. Idinadalangin namin ang bawat pangangailangan ng Iglesia. Ipinapanalangin namin ang aming minamahal na pastor. O Diyos, tapat na lingkod, hindi kailanman napapagod, handang humayo sa tuwina. Ikaw po'y mangusap sa kanyang puso ngayong araw at ipaalam sa kanya na may dakilang gantimpala na naghihintay roon para sa mga tapat na pastor kapag nagtipon-tipon na sila roon sa ibayo sa kabilang panig kasama ang lahat ng mga tinubos. Iyo pong pagpalain ang iba pang mga pastor at ang mga misyonero at ang mga bahagi ng katawan ni Kristo sa lahat ng dako. Iyo pong patawarin kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. At ngayon, kung may pangangailangan sa aming mga puso, Panginoon, iyo po bang magagawa habang narito ka po na kami pagpalain? Kung may karamdaman sa aming kalagitnaan, Panginoon, marahil may ilan na naparito sa munting iglesia ngayong araw na ito at tumanaw sila sa ibayo at nakita nila ang Kalbaryo. Nakita roon na naroon ang tunay na binhi na inakala ni Satanas na kaya niyang wasakin ito gamit ang kamatayan. Pero ibinangon itong muli ng Diyos. Hindi niya talaga magagawa. Nangako ang Diyos at ang Diyos ay nananatili sa kanyang pangako. At bawat pangako ay totoo. Nangako ka sa amin ng buhay na walang hanggan at aming nakamit ito. Aming nararamdaman ito na kung anong bagay sa kaibuturan namin na kumikilos na hindi namin maipaliwanag. O Diyos, sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman namin na may bagay na umahatak sa ibayo. Manatili ka lamang. Marahil tatamaan ng mga bagyo ang binhi, ang barko'y marahil uguin ng ating munting bangka. Ikaw nga'y gagawa ng daan sa ibabaw, sa ilalim, sa palibot, o pasuong, sa kung anong paraan. Kaya kami nakasandig mismo sa salita, Panginoon. Dalangin ko ngayon na kung mayroong may sakit sa pagtitipon na itong espiritong ito na narito sa loob ng gusali ngayon ay kikilos ng may dakilang pag-ibig, magsasabi, aking anak, ako ito. Ako ang ama na lumikha sa iyo. Ako yaong isa na pinaglakip-lakip ang mga sangkap mula sa lupa na bumuo sa iyo sa kung ano ka ngayon. Nagpupumilit si Satanas na manghimasok sa aking gawa. Iyong panghawakan ng aking pangako, anak. At itong panalangin ng pananampalataya ay aking iinaalay. Nananampalataya na narito ka.
Iyo pong ibunsod ang iyong mga kamay, Panginoon, na umabot sa bawat puso at ang sakit ay umalis mula sa mga tao. Sinasaway ko ang diablo ng pang-aapi, ang diablo ng takot, ang diablo ng karamdaman ng lahat na uri. Iyo pong sinabi, sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga diablo. Sa pagkakaisa ng iglesyang ito at ng Espiritu sa umagang ito, aming pinapalayas ang bawat kasamaan mula sa mga tao na kami makausad mula rito na malinis na sa pamamagitan ng hain ng Panginoong Yesus habang mapagpakumbaba naming tinatanggap ito. Iyo pong pagpalain kami sa higit pa naming mga gagawin. Iyo pong pagpalain kami sa anumang ginagawa namin. Ikaw po'y sumama sa mga ministro at sa mga ebanghelista at sa mga misyonero sa kanilang mga dako, Panginoon. Iyo pong ipagkaloob na balang araw ay magkita-kita kami sa iyong paanan. Pagkatapos ay ilalapag namin ang aming mga tropeo. Diyos, sila nga'y mula sa iba't ibang uri. Merong puti, merong dilaw, merong itim. All together we'll say, Lord, here they are. Sama-sama ang lahat, kami't magsasabi, Panginoon, narito sila. Grabing araw ito ng pagbubunyi. Iyo pong tulutan kami na makagawa habang araw pa. Dahil pagsapit ng gabi, wala nang sinuman ang makagagawa. We ask these blessings in the beloved name of the Son of God, Jesus Christ. Amen. Amin pong hinihiling ang mga pagpapala na ito sa pinakamamahal na pangalan ng anak ng Diyos, si Jesus Kristo. Amen. All things are possible. Only What is it? All things are possible. Ilan ang may pangangailangan at makasasampalataya ngayon? Itaas niyo inyong kamay, sabihin, ngayon tinatanggap ko na. Now I receive. Now I receive. All things are possible. Now I receive. Now let's just bow our heads just a moment now. Ngayon, iyuko po natin ang ating mga ulo pansumandali ngayon. Ituloy mo lang, kapatid na babae, ang pagpipiano, kung maaari. Tatanggapin niyo ba siya? Sasabihin niyo, kapatid na Branham, matagal-tagal na rin akong may sakit. May bagay nga na mistulabang hindi ko mapanagumpayan. Ako'y ipinanalangin na ng mga individual. Mainam yan, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Pero naisip niyo ba kung ano ito? Ito yung munting pangako na ibinigay sa inyo. Lahat ng mga bagay ay ipangyayari sa kanya na sumasampalataya. Maaari niyo bang ihagis yan sa Kalbaryo ngayong umaga? Humawak lamang sa kabilang dulo rito, sa Espiritu na nagbigay nito sa inyo. Idulog niyo mismo sa Kalbaryo at sabihin, diyan nakakapit ang aking angkla. Ngayon aking tinatanggap ito ngayon mismo. Tapos ng lahat, ngayon, kahit na ano pa ang mangyari. Ngayon mismo ay nakakapit ang aking angkla sa loob ng tabing at aking tinanggap mismo ang bagay na hinihiling ko. Batid ko na nakamit ko na. Sinabi mismo ng salita ng Diyos, at Diyos, ako'y natuon po sa iyo ngayon. Marahil may mga alalahanin ka, problema sa pinansyal, ano man ito, kahit na ano pa ito, iyong ang ihagis doon sa Kalbaryo. For all things are possible. Only believe. Just letting Hayaan niyong tumimo yan ngayon, nang sadyang kalugod-lugod. Isn't it wonderful? Hindi ba't kahanga-hanga ito? Ito yung oras ko sa gawain. Ang salita'y naihasik na, kita nyo? Now God's walking. Ngayon, dinidiligan na ito ng Diyos.
Hindi ba't nararamdaman nyo yaong nakakapawing pagpapanariwa mula sa presensya ng Diyos na sadyang bumababa, dinidiligan nito na sinasabi, ngayon, heto anak, ako'y dumarating, dala ang aking salita, aking tinutupad ang aking salita, akin itong binabantayan araw at gabi, at aking dinidiligan ito ngayon sa iyong puso. Maaari mo bang panghawakan ako at sampalatayanan ako? For all things, what? Are possible. Only believe. Grabe, talagang kamangha-mangha. Ganun na lamang kamangha-mangha na magpakababad na maramdaman ang tubig na bumababa sa mga binhi. Ano yun? Ang matuwid na binhi. Ito'y inihasik sa inyong puso. Ito'y salita ng Diyos. Yun ang binhi. Yun ang Espiritu Santo. Ang binhi na ipinangako ng Diyos sa pasimula. Kayo'y ang binhi ni Abraham sa pagiging patay na kay Kristo at tinanggap ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ang Espiritu Santo'y nanggaling sa binhi ni Abraham na pinagiging mga anak na lalaki at mga anak na babae kayo ng Diyos. Ngayon, yan ang Espiritu Santo na dinidiligan ng pangakong iyon na natanggap nyo kanina para sa inyong kagalingan, para sa inyong kaligtasan, para sa mas mainam na paglalakad, para lumubay sa inyo ang takot, para sa anumang bagay na kailangan nyo, para sa pagmimisyon na yon patungo sa mga isla, para sa pagmimisyon na yon sa dako ng tinubuang bayan ng Israel, sa inyong iglesia, sa inyong lugar, saan man ito, sa inyong tahanan, ang Espiritu Santo yan na nagsasabi, ako yaon, ako'y sasama sa inyo, umusad kayo. I'm leading the way. You just keep on moving. That's me. Pinangungunahan ko kayo sa daan. Kayo, magpatuloy lang kayo sa pag-usad. Ako yaon. There's honey in the rock for you. Leave your sin for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Maaari ba tayong tumayo? Don't go out to the streets and byway. Preach the word. Say to every fallen brother, there's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Lay your sins for blood to cover. There's honey in the rock for you. Ngayon, tumingin kayo. Ayaw ko munang umalis kayo. Nais kong tingnan nyo ang nakatayo sa tabi nyo. Makipagkamay, sabihin, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki o kapatid na babae, sino man. Bumaling lang kayo sa paligid. Ito po isang munting abang interdenominasyonal na tabernakulo. We're just on our journey, peculiar people. Tayo lamang ay nasa paglalakbay, kakaibang mga tao. Bueno, Take the name of Jesus with you. Child of with joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name. Oh, how sweet, oh, power and joy of it. Precious name, oh, how sweet, oh, power and joy of it. ngayon tumingin ang lahat sa gawin ngayon. At the name of Jesus, bowing, at His feet, King of kings, heaven will crown Him.
Ngayon, habang iniyuko natin ang ating mga ulo sa Panginoong Yesus, napakalaking jubileo nga. Isang malaking piging, isang Pentecostal na piging sa salita at mga bagay ng Diyos sa Kanyang Espiritu Santo. Nais nating manalangin ng mga pagpapala ng Diyos sa mga misyonerong kapatid na hahayo ngayon sa pagmimisyon at ingatan nawa sila ng Diyos sa paglalakbay. Nangangako kami na kami mananalangin para sa inyo, kapatid na lalaki at kapatid na babae. Ang kanilang mga may bahay, kanilang mga mahal sa buhay. Isipin niyo po ang pinagdadaanan ng mga kababaihan na yon. Alam ko, dahil may asawa rin ako. Sa mga pastor dito, sina kapatid na Jackson, at sa palagay ko, nasa likuran si kapatid na Biller dyan, at marami pang ibang mga pastor. Si Teddy sa likuran diyan, isang batang-bata pang ministro. Marami pang iba na narito ngayon. Mananalangin tayo ng mga pagpapala ng Diyos. May isang kabataang kapatid na lalaki rito mula sa Church of God na makipagkita sa atin mamayang hapon. Mananalangin tayo ng mga pagpapala sa kanya na ebanghelista sa paniwala ko. Hindi po ba, kapatid? Anong pangalan mo? Kapatid na Morgan? Kapatid na Morgan. Kinagagalak kong lubos na makasama silang lahat dito. At ngayon, habang iniyuko natin ang ating mga ulo ngayon sa kanya, at tingnan nyo, may isang mapagpakumbabang munting kapatid na lalaki na nakatayo diyan sa likod ng gusali. May hatak-hatak siyang munting kariton sa pagkakaunawa ko sa buong bansa. Marami ang nakakakilala sa kanya bilang si propetang diyan. Tinatawag natin siyang kapatid na diyan sa dako rito. Noon pa may ganun na lamang ang respeto ko sa lalaking ito. Ano pat, noong isang araw, noong bumibisita ako sa ilan sa mga kaibigan ko, kapatid na babaeng Jimmy O'Neill doon sa Sailor's Barge. Yun po ang manugang na lalaki ni kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Green. Nandito sila sa umagang ito. At nakapunta na si kapatid na diyan sa tahanan nila. At sinabi nila sa akin kung gaanong katotoong Kristiyanong ginuo siya. At ikinuwento nila sa akin ang tungkol sa buhay niya, kung anong ikinuwento niya sa kanila, at kung papaanong sumuong siya sa mahihirap na mga pagsubok, at mahirap mismo ang pinagdaanan niya. At ihilingin natin sa kanya sa umagang ito, kung maaari niyang pauwi ng kongregasyong ito, at humiling ng kanyang pagpapala mula sa Diyos para sa kongregasyong ito. Magagawa mo ba para sa amin, kapatid na Johnny? Habang lahat kayo iyuko niyo ang inyong mga ulo, at kapatid na John, sige, pauwiin mo na kami sa panalangin.